Sige, pakinggan nyo po. At tingin ko, ultimo, yung kapwa nila, INC, hindi pumapabor doon sa kanilang ginagawa. Bakit to? Pakinggan po natin itong si Katunying. So, nakita niyo po yung... So i-explain. Si Katunying ang mag-i-explain, mga kababayan, yung mga pagkakasunod-sunod ng mga pagkakataon. Hindi ho lang manggagaling sa akin to, Kumbaga, susundan lang po natin yung kanyang sinasabi ho. No? At kung bakit Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang suporta. Sinasabi nga ni Tunying, wala naman napakulong. Si Duterte, wala naman ho talaga. Di ba? Meron. Patay pa nga Small time. Piso-piso na mga pusher. Di ba, Greco Belica? Si Greco, si Greco, lagi may post yan. Ito yung mga nakapakulong ko. Itong mga congressman, ganitong bilang ng mga mambabatas. Ni isang pangalan, wala No? Ni isang pangalan, wala. Kaya supalpal ho yan kesang kay Jan mga bossing. Ako, pa-comment lang ako doon kay Greco Belica. Binlock ako? binlock ako? No? Mahinang nila lang. Anyway mga bossing, pakinggan po natin si Katunying. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Ay, meron pang chart yon, di ba? Manila, ano tawag doon? Manila paper, kulay dilaw, tapos may mga pangalan, nandoon, kung di ako nagkakamali, nandoon pa si Jed Mabilog. Yung kay Jed Mabilog, ang sabi, ang bali-balita. Kaya lang po ako pinapahunting niyan, kaya lang po ako dinamay niyan, kasi gustong isabit yung pinsan na si Franklin Drilon kasi nga, talagang yun, tawag doon, kritiko ng dating Pangulong Duterte. Kumbaga, gagawin siyang ladder, gagawin siyang hagdanan, gagawin siyang connect. No, eto, yung pinsan ni Drilon. Nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Drug lord. Siyempre, anak ko talaga, kaya pala ayaw nyo kay dating Pangulong Duterte, kayo, Drilon, ganyan, ganun na yun. Mabuti po, nakapagtago, pumunta sa Estados Unidos. Kundi ako nagkakamali doon sa lugar. Diba, meron pa siyang chart noon. Pero anyari doon? Sa chart na yun, wala lang. Diba? Palamuti lang, banderitas lang, Sir Odile noon. Diba? Luz Chongson. Sabi, Mark, dapat sa mga religious na yan, pagbayarin na ni PBBM ng tax kasi masyado na silang nakikialam sa politika natin. Yan, sabi yan ni sabi yan ni Sir Hoton Albareda. Tuloy. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon? Wala akong naalaman. Wala akong nakita, wala akong nabalitaan. Wala lang. Noong galango, mga bossing, yung tungkang, yun ang madami. Yun ang laban, yun ang madami kong nabalitaan. Yung maliliit nating mga kababayan na hindi nabigyan ng due process. Doon, mga bossing. Diba? Pero yung mga big time, yung malaki mga bossing, chipa mo, sir, yun nga biruin mo, parmali pa Yung parmali ang pinaka nakakasuka mga kababayan. Bakit to? Tayong lahat, iniisip natin saan kaya tayo kukuha ng panglamon, saan kaya tayo kukuha ng trabaho, karamihan ng trabaho, lay off. Diba? Problemado tayong lahat, mga kababayan, sa trabaho, pangkain, kaperahan. Pero yung parmali, tapos yung pandemic, Pilipinas po yata breaking the record po ang Pilipinas yata doon. Pinakamahabang pandemic sa buong mundo. Pilipinas yata ang nakakuha na champion. Bakit to? Umalis ako, kami kasi, pamilya buo, nagbakasyon kami dyan ng 1 taon sa Pilipinas. 1 year, mga kababayan. Magpahinga dahil dito, walang mga bukas, sarado yung gym, sarado lahat. Ano po? Sabi ko, sige, uwi muna tayo ng Pilipinas, pahinga, at least bakasyon tayo 1 year. Kung di ako nagkakamali, 2021 kami umalis, mga kababayan. July
diyan sa Pilipinas, tapos na yung bakasyon. Paglipad namin, unang lipad namin, pandemic yun. Paglipad namin, paglapag ng eroplano sa Hong Kong, wala na. Wala nang mask, wala nang kung ano-ano. As in, wala na. Sabi ko, Pilipinas, swab test, una. Kinabukasan, swab test ulit. Tapos, meron ka pang kala mo, Voltron ka, yung face shield. Meron ka pang mask. Dagdag mo pa, yung barrier sa mga motorsiklo na walang kakwenta-kwenta, lalo na sa mga mag-asawa. Mag-asawa, naghahalikan bago matulog. Magjojompitan bago matulog. Tapos kapag nasa kalsada na, babarrier sa motor. Diba? Sabi, lalo ang pogo, sabi ni Music Story. Oo. Pagdating namin sa Hong Kong, kasi yun yung first, unang, parang, sabi ko, kakaiba. Siyempre, nasanay ka sa pandemic, nasanay ka doon sa walang kilusan, walang gawaan di ba? Sabi ko, parang normal na normal dito Sinubukan ko yung mask, nakatingin sa akin lahat. Nakamask ako, nakatingin sa akin lahat. Tapos alam nyo kung kailan nawala yung mask, yung mga face mask, at kung kailan natapos yung pandemic? 2022. No? Nung in-announce na ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng face mask, yun yung nanalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Virgie Badiola, katawa-tawa yung mga nakamotor na may barrier. Tuloy. Yung panahon niya, Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na korap? Wala nga, Katunying. No. As in, wala talaga. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala nga, Katunying. Pang-4 na beses na, wala. Kayo dyan sa comment section, meron ba na naipakulong na korap ang dating Pangulo? Wala. Wala daw, sabi ni Tunying, Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit? Nako, baka magalit sa iyo ang INC. No, magagalit sa iyo yung mga DDS. Di ba? Baka magalit sa iyo yung mga nagrarally. Bakit? Pagtatanggol mo si Bongbong Marcos Kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Yan. Totoo, mga kababayan. No, simpleng logic lang yan, mga boss chipamo, sir. Tingnan nyo, nagsisilabasan lahat. Di ba? Kasi hinahalukay ng gobyernong ito. Hindi kagaya nung dati, malaya yung mga politiko, malaya yung mga magnanakaw, malaya yung mga mayayaman na abusuhin ang ating bayan. Pero, yung presidente natin nun, tahimik lang. Kasi ang kasama, tahimik lang. Di ba? Si Mark Villar, tahimik lang. Ganoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang lakas-lakas ng loob nilang tawaging weak ang ating presidente. Pero ang totoo, sino ang weak? Sino ang hindi man lang mapaimbestigahan? Yung mga malalaking pangalan. Ayan, si Chavit Singson. Kaya nagngangal-ngal yan si Chavit Singson. Bakit to? Hindi niya akalain na talagang kakalabanin siya ng gobyernong ito. Dahil kapag kami nakita na kalokohan at dapat imbestigahan sa iyo, iimbestigahan ka. Kaya hindi mo parang yung matanda kung kailan tumanda, saka na-stress. Saka hindi natutulog. Kung kailan tumanda, ayun, saka araw-araw, nagpapa-preskon. With matching rally boy pa mamaya, sunod natin yung si Chavit. Tuloy, Katunying. Sa katotohanan, hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat ngayon, galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Yung mga DDS. Yung mga DDS, sinisisi pa si Bongbong Marcos. Ngayon, napaka-korap ng gobyernong ito. Samantalang ang nagpapaumpisa, ang nag-iimbestiga, etong gobyerno na ito. Yung mga proyekto, yung mga ghost project, yung mga substandard project,
mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ewan ko, hindi ko maintindihan sa mga DDS. Yung mga DDS, ang lulupit mag-isip. Si Bongbong Marcos daw ang mastermind ng lahat ng ito. Pero pag tinanong mo kahit yung kapitbahay ninyo, kahit yung mga kaibigan nyo sa Facebook, walang maituro, walang masabi. Sasabihin sa'yo, hindi ka pa ba gising sa mga nangyayari sa bayan? Tatanungin ko, Putrages, ang tinatanong ko sa iyo, kung meron kang ebidensya, no, na ang mastermind si Bongbong Marcos, ang sasagot sa iyo, hindi ka pa ba gising sa mga nangyayari sa bayan? Anak ng tutya yan. Gago yata kayo mga DDS. Di ba? Yun lang sa atin. Baka kayo dyan, 1,000 katao na nanonood. Baka kapag may inilabas silang ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos na legit talaga at tayo mapapasabi na, oo nga talagang mastermind si Bongbong Marcos. Baka pati tayong 1,000 na dito nakikinig at pati ako nagsasalita, baka sumama pa sa rally. Baka pumunta pa ako ng Malacanang, "Oy, Bongbong Marcos, bumaba ka diyan." Baka ganun pa sabihin ko